Alright, so sa mga nagtatanong dyan ng mga taga Davao kung ano na hitsura ng Chinatown natin ngayon, ito pa rin naman siya, steady, yung mga businesses dito, mga bigasan at kung ano na pang mga items no, na mga made in China karamihan na kung saan paborito rin natin ano, mga pagkain, mga items, mga eyeglasses, basta marami. Pag sinabing Chinatown, halos lahat na yata andyan mo na makikita kasi mura yung bilihin, tapos maganda rin siya pang business. So dito tayo ngayon sa may labas ng Great Wall Trading. So mula rito lalakarin natin, ikator ko sa inyo no, virtual walking vlog tayo dito ngayon sa Chinatown of Davao, the largest Chinatown in the Philippines in terms of land area. Sa population di ako sigurado kung mas marami ba ang Chinatown ng Davao compare sa Chinatown ng Manila. Basta Chinatown of Davao, the largest by land area, and of course ang yan, may pera. Di ba? Sabi nila, hirap daw maghanap ng pera. Totoo naman, pero may mga pagkakataon talaga na kahit di ka naghahanap, may makikita ka. So, sino kaya may-ari nito? 25 pesos. Yun. At ito yung pangalan ng lugar ay Door number 8 Kak Building, Rosemary Street. Okay, Rosemary Street, Agdao, Davao City. So Agdao, Davao City is part pa rin siya ng Chinatown. I mean, Agdao Public Market. Tama ba? Office of the Barangay Captain, Agdao Elementary School. Barangay Council, Session Hall. Okay, Barangay Tomas Monteverde, Senior Covered Court. Aba, laman to ng balita lagi. Dati, ngayon di ko alam, parang hindi naman masyado na. Pero dati, ano to, laman to ng balitang nakawan, snatch, hold up, snatch yata. Basta ano, laman to ng balita nung araw. Grabe, basta ano yan. Basta alala ko yan, araw-araw talaga may babalita sa TV, radyo pa kasi nung araw, early 2000, early 2000. Grabe cleansing nun. So ito na ngayon ang resulta. Wala talagang overnight success. Kahit sa anumang bagay, kailangan mo talaga mag-sacrifice para yung iyong goal success ay or yung goal ay mag-succeed, di ba? Or makamtan mo. So yun na nga, ang goal ng mga Duterte is gawing ligtas na tirahan ang kanyang Davao City, ang kanyang bayan. So ito na yun, ini-enjoy natin. May mga cases man sa Davao City ng mga crimes, na siya, isolated. Yung iba naman, syempre, para masira yung Davao. Ito Chinatown to ha, Rosemary Street. Pagkagabi, pag pupunta ka sa lugar na to, talagang masasabi mong walang buhay. Parang hindi mo maisip na paano to naging one of the top contributor na lugar sa usaping GDP ng Davao. Davao City GDP is almost 600 billion. That's 2023 na 2024. So 2025 na tayo ngayon. So ibig sabihin baka mas tumaas pa. So itong lugar na to dito ay top contributor. One or among those highest contribution sa GDP ng Davao na yan nga, almost 600 billion na 2024 na data. Okay, naglalakad na tayo sa F. Bangoy Street. Pag dediretsuhin mo to, Agdao Public Market na ha, unahan lang, kita nga natin dito yan, that's Agdao Public Market. Lakad pa tayo dito. Ang pupuntahan natin is NCCC. So from Great Wall papunta NCCC, lalakadin lang natin. Tapos ito na nga nadadaanan natin itong F. Bangoy Street.
of Davao City. Sa mga tao dito pag araw, napaka-busy. Hindi lang tao, pati ang kalye. Sobrang daming tao nga dito. Gawa nung ito, may mga namamalingki. Yan, catering services yan, panigurado kasi bultuhan kung makabili ng pack lunch. Bultuhan, maganda talaga pang wholesale. Hanap mo dito sa Chinatown. Chinatown, pero hindi kami gumagamit talaga ng salitang Chinatown dito. Manila lang naman gumagamit yan. Sa Cebu naman, Parian. So dito sa Davao, ang tawag namin Uyanggurin. Okay, Bangoy Street, Santa Ana Avenue. So itong intersection na to is Santa Ana, Bangoy. Pag diretsuhin mo to dito, makikita mo yung Holy Cross of Davao. Actually yan o, Holy Cross na yan. Tanaw nyo ba? Holy Cross of Davao. Kulay orange. Orange ba yan? Beach. Maroon o. Basta yan. Holy Cross of Davao. Tapos yun, intersection sa may Gaisano Mall. Chinese Bombay. Yung paboritong bigas ng ano, ewan ko lang sa inyo sa Luzon, basta dito sa may Davao is sikat yung ano dito, Buhaco rice. So ito yung mga bilihan dito styrofoam, yan, ice case, cooler. Yan, bangus. So dito pala mga wholesale ng ano, mga junk foods. So dito pala yung bagsakan ng ano no, mga wholesale na mga paninda, yung gaya niya no. Crispy patata, my favorite. So sa mga gustong magtindahan diyan, pwede kayo dito mamili no. Mga sari-sari store. Talaga ano to dito, bultuhan, wholesale. Sa Great Wall may mga wholesale din naman na doon, pero yan na nga balik kinakanvas natin kung magkano yung difference. So ito, meron dito Durian Trade PC. Check natin kung baka meron dito anong hanap natin. So yun no, bali grocery store Durian, ano to, Durian Traders. Ano din sila, parang Great Wall Trading style, lumang Great Wall Trading. Kaso nga lang hindi sila kumpleto no, wala silang Yakult and Delight. Ito yung Great Wall Trading dati yan no, nakalagay Great Wall Trading. So nag-ano na sila, lipat ng ibang lugar. Basta lahat na hanapin natin dito na makikita sa Uyanggurin or Chinatown of Davao. Kaso nga lang, pag pupunta ka dito, kung taga rito ka lang malapit, pwede mo nang lakarin to dito, di ba? Para sa yung mga basic needs and basic necessity. Kasi mostly dito halls, ano talaga may mga nagbibenta rin ng ano, pa isa-isa patingi-tingi. O ito yung Great Wall Trading, di ba? Wala na siyang ano. Dati napaka-busy nito dito. Dati maraming mga tumatambay na mga sasakyan para mag-pick up ng mga goods. So, bali Great Wall Trading, kasi yung punta natin NCCC, malayo pa pala. Oo. Mula dito. And unahan naman nun Philcris. Basta yung tatlo na yon, Great Wall Trading, NCCC, and Philcris, yun po yung tatlo talaga na top choices. So talaga yan sila na puntahan ng mga mamamalingki. Ibig sabihin mga pang grocery no, pang kumprada para paninda. Bigas dito, mura lang, mga tuyo dito no. Ang maganda lang sa Great Wall Trading kumpara dito sa labas, mga gaya nito, sa Great Wall kasi aircon. Ngayon nung dating Great Wall aircon din naman, pero hindi ganun ka hayahay.
So hindi ako sure kung mas mura ang Great Wall, pero tansya ko talaga mas mahal lang Great Wall ng siguro mga 50 centavos or 25 centavos kasi ano nga siya, aircon, no? Mas mataas ang kailangan maintenance for operational maintenance. So magkano yung kuha ko? 40. 940. Wow, nagbaba yun ang king pila. 1,060. Nagbaba ba ang king? Nice. Okay, no? So yung kuha ko yellow jasmine rice, talaga yung paborito nating mga taga Davao. Ewan ko lang sa inyo, pero king premium, dalawa lang yan, king premium and kuha ko. Mas mahal yung premium king ng 3 or 4 na kuan, 4 na piso. Diba? Bigasan, prutasan din siyempre marami, no? Isa to sa pinaka-top destination din ng mga gustong magtinda, no? During Pasko. Yeah, sikat to dito, marami itong mga paninda. Taan natin na yung bilihan ng mga prutas. Tsaka tansya ko parang mas mura to dito kumpara sa Bangkirohan. Kasi galing ito mga prutas made in China to eh. O made in China, no? Hindi siya, wala naman tayong wala naman tayong apple farm siguro sa Davao. I mean, Pilipinas. Wala tayong mga mandarin, sa pangalan pa lang kiat-kiat, di ba? Mandarin. So it's a Chinese products. Yung atin na talaga saging tsaka durian. Maura ba? Asim rag kanang presyo. mag-transport na good. Isa rag kanang supplier, no? Abi daw mas barato mo dre kay gikan China. Di day, sir day. Lahat kuya. Masabot oras sa taman dre hapon. Alas 6. Buntag alas 7. Thank you. Same lang pala sa Bangkirohan Public Market. So ibig sabihin kung malapit ka lang sa Bangkirohan, doon ka na maghanap ng bumili ng mga prutas. Pero kung mas malapit ka rin dito, may kalayuan sa iyo yung Bangkirohan, dito ka na. Open sila ng alas 7 ng umaga and hapon naman alas 6 close. Kasi pagka alas 6 naman talaga dito wala ng tao. Welcome to Chinatown, di ba? So, ang maganda lang sa Chinatown namin, hindi kayo kakabahan dito na baka mas not cellphone nyo. Hindi siya kagaya sa alam niyo ng mga Chinatown, no? Dito sa Pilipinas. Although hindi naman lahat ng Chinatown maraming mga mandurugas, snatcher. Ayun. Ito rin, isisisi na to. So, hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng Chinatown sa Pilipinas ay may mga nakapaligid ng mga masasamang elemento. So, talaga pinaka-infamous lang talaga yung Binondo. Sila yung pinakasikat talaga pagdating sa crimes, snatch, bawal ka talaga. Pwede kang masagasaan ng mga basta maraming balita doon. Hindi maganda. So ito styrofoam, ang galing lang kasi maganda to pang cooler ice water, tubigan. Dito sa isa na unahan na daanan natin, siya 300 ganun kalaki. Ganun kalaki 300. O di ba? So maganda talaga kapag ikaw ay masipag. So meron akong dito marshmallow. Asat na yung marshmallow. Tong patagas. Ay dara. Yun, kasi pasok ka na sa eskwela. I mean, di naman kahit wala eskwela, mabenta talaga itong mga ganitong pagkain sa mga bata. Grabe, dami Manawa ka. Oh, napasalay kuan. Sa tawagan ganing sa ganang isa ginapalit ako na TikTok. TikTok ba ne? Dili no? Okay. Ewan ko ba kung ako lang ba yung tao na takot akong mag-order online. Kasi na-try ko na rin kasi may trauma na ako kung baga nung maliban sa mga viral na mga post na sinishare sa online. Ako naman ay nakatry din ako one time ng self-hearing light. Tapos 85 pesos, dalawa na. Dumating, isa lang. I mean yung dalawang box pero yung isang box walang laman, parang parang styrofoam or basta padding. Para magmukhang laman. So mula nun, hindi na ako nabili. So yung mga Timo, Lazada, Shopee, parang hindi talaga ako nagtatry ng mga ganyang mga
experience yung mga ganyang sistema sa pagbili online. So I still prefer physical, no? I still prefer personal na. Kasi nga ayaw ko ma-scam. Tunay, uy, pakatang. Okay, alala ko to. Dito ako dati yung naka-chicken pox. Oo. Tagal na noon, 2003, chicken pox. Tama pala yun, Dr. Pakatang. Shout out dyan sa mga nakapag-Dr. Pakatang. Yan o, may ano na tayo. May styro. Palit na siguro na ako niya. Cantonese. Cantonese, so Taosho. Taosho, no? So Taosho pala means thank you in Chinese. Shishi, parang ganun din, no? So tatlo yata sila, Cantonese, Mandarin, and ano ba yung isa? Di ko alam, no? Basta, kasi Nihongo, ano naman yun Japan, di ba? Tapos yung Korea ay, ano ba tawag? Paano ba sa pagsabing thank you sa Korea? Ano ba salita ng Korea? Korean? Hindi, di ba? Nihongo, Japan, Cantonese, Mandarin. Basta pagkakalam ko tatlo yan ang salita ng Chinese. So, Fokin. Tama ba? Fokin China. Eh, tayo sa Pilipinas, ako dami natin dialekto, no? Ilonggo, Hiligaynon, Bacolodnon, Cebuano, Dabawenyo, basta ang dami. Manileño, Tagalog, Karaya, dami, Waray. Okay, so may ano daw dito, baggage counter. Labas ito ng NCCC Mall. Itong NCCC or itong Yangon as a whole, parang exempted to sa mga traffic rules and regulations. Ibig sabihin, pwede ka rin mag-parking dito. Yun nga lang, you have to pay 20 pesos per hour. Tapos may mga nagtitinda sa mga bangkita, may mga vendors. So to dito, parang normal lang, legal, ganun. Diba sa natin, pinaka-downtown sa Davao, pinaka-San Pedro Street for example, and San Recto, bawal talaga ang mga nagtitinda sa bangkita dito pala. Deposit. Okay, so naiwan na natin yung natin dyan, bag. Pasok pa tayo sa loob. GR Arcade, GC Arcade. Grabe ang bait nung Chinese na nabilhan ko dito. Ibig sabihin, mababait naman talaga Chinese. Talagang dami lang mga mga Pilipino talaga na mga kung maka-hate sa China, no? Kala mo talaga ang gagaling nating mga Pilipino. Magaling naman na talaga tayo, pero aminin natin, wala tayong sinabi. Walang sinabi ang Pilipinas sa China. Kaya need natin ang China para ahon. Ibig sabihin para maka-survive. Ibig sabihin survive naman, survival, meron tayo niyan. Resilience ba naman ng Pilipino. Pero ibig sabihin sa economy, so mas madaling lahat ng mga nakipag-alyansa sa China ay progressive. Tingnan nyo yung Cambodia at Vietnam. So welcome to NCCC Yangon. So ito na yun, no? Hindi ko na ito i-vlog kasi mamimili na ako. Meron akong mga sadya rito ng mga items na wala sa Great Wall na andito lang mabibili. So that would be all. Thank you for watching, and I have to say paalam at see you sa susunod na mga video. Sana ay nagustuhan niyo yung konti nating palabas. Sana ay nagustuhan niyo yung natin, walking vlog, walk tour, or ang tawag dyan, virtual walk, no? So para na kayong naglalakad na lang din kasama ako sa Chinatown of Davao or Yangon. So let's go to grocery. Sana andito yung natin, yung ating hinahanap ng mga items, kasi kung wala, okay lang din naman kasi nakapag-vlog ako na isama ko kayo dito na itur. Nabigyan ko kayo ng fresh updates, no, sa Yangon, sa Chinatown of Davao. So that would be all. Paalam na, and see you sa aking susunod na mga video. Sabi yung entrance area. Sige. Main alley. Hassle. Dito daw ulit. I mean, mag-entry, no? Sige, hayaan na natin.
NCCC. Ah, okay, yan. NCCC Supermarket, entrance only. Oh, nga pala, kayo, anong experience sa ano, Yanggo rin? Share your, kwento, istorya.